Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Yes, good afternoon once again. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kasambahay. Nandito po tayo ngayon sa Tinig ng Marino. On behalf of Engineer Nelson Ramirez, muli po makakasama niyo po si former ASEC, Bert Swansing. Of course, meron tayong mga panauhin. But bumati muna po kayo, ASEC. Welcome once again. Good afternoon. Magandang hapon sa iyo, Ann, at magandang hapon sa mga nanonood sa ating programa. Okay. Ang ating topic ngayong hapon ay paano kaya narating ang rurok ng tagumpay ng ating mga mandaragat? Ano yung kanilang mga sekreto? Bakit sila naging successful? Gentlemen, allow me to introduce this afternoon ang ating mga panauhin. Ang ating isa sa mga kababayan ko ito, Captain Gaudencio Morales. Siya po ay president ng 4 na kumpanya. Mamaya, babanggitin ko isa-isa. Nako, from a farmer, naging successful na mandaragat, and later on was able to put up 4 na kumpanya. Ano kaya ang sekreto niya? Captain Gaudencio Morales, President Astra Marine International. And of course, I don't know kung sino mas bata sa kanila, Captain Wilfredo Rivas, President. Mayroon din ito, isang pag-aari ng kumpanya. I don't know kung isa lang ang pag-aari niya, but siya po ang President ng Pearl Grace Ship Management Incorporated. Gentlemen, unahan na po kayo kung sinong babate. Yung mauna, meaning to say, siya ang pinakabata sa inyo. Correct. Magandang hapon sa iyo, Ann, sa mga nanonood ng UNTV. Okay. Magandang hapon din sa iyo, Bert, and Captain Rivas. Ayan, tawag mo Bert, ibig sabihin magkasing edad lang kayo. Ayan. Sa golfing kasi, you can call your biyenan by his first name. Ang galing. Anyway, nakakabawi ka nun, ASEC? Anyway, ikaw ang nauna, meaning to say you're bunso. And ladies and gentlemen, here's the elder. Yeah, thank you, Ann. Captain Rivas, good afternoon. Welcome to the show. Good afternoon, Ann. Good afternoon to everybody. To my senior, Captain James Morales. Kalituhan yata tayo doon. ASEC Swansing. Okay. It's nice to be with you. Okay, in behalf of Engineer Nelson Ramirez. Alam nyo, ASEC, hindi pa kita natanong, nung nakita kita, kilala mo pala ito. Isang mundong iniikutan namin. Isang mundo ang ginagalawan nyo because of the golf. No, it's not because of the golf, but the industry. Okay. Galing nga kasi ako sa maritime. Maritime, yes. Okay. First question. Sabi ko sa inyo kanina, paano narating ang rurok ng tagumpay ng mga mandaragat natin? Yan ang ating paksa. I understand both of you ay nanggaling sa pagiging anak ng farmer, magsasaka. Let's start from Captain Rivas. Can you tell us your short story kung saan ka nanggaling? Yeah, nag-umpisa ako bilang anak ng isang magsasaka na may kaunting mga makinarya siya na ginagamit. At siya isang, marunong din siya magmekaniko kahit di naman siya engineer. At ang pangarap niya, kanyang mga anak, hindi maging kamukha niya at dadalhin niya sa magkaroon ng edukasyon. At ako nga, sa murang edad na 8 taon, imbis na sa Bulacan ako pinag-aral, pinadala ako ng aking mga magulang sa Maynila upang doon mag-aral. Okay. Ang pangarap niya, ako ay maging isang professional. At ako naman ay nangarap na pag ako'y lumaki, either na ako'y magiging piloto o magiging kapitan ng barko. Okay. Dahil isa yan sa pangarap kong maglakbay. So anong natupad doon? Naging kapitan ako ng barko at nalibot ko talaga ang buong daigdig. Halos kaunting place lang ng mundo ang hindi ko narating. Is that your goal? It was from my the start? Goal. From the start. Okay, talaga naman kapitan. Ay ASEC, ako naman ang susunod na magtatanong ulit bago ko ipasa kay ASEC Swansing. Kayo naman po, anak ng farmer, na-involved din dito sa ganitong klase ng trabaho. And then, mayroon ka ng 4 na mga negosyo. You are the president of Astra Marine International Incorporated, the president of Boston Ship Management Corporation, Alpha Ship Management Corporation Management Chairman,
Postfield Ship Management Corporation President. Binanggit ko po ito pero hindi natin commercial ito. I hope na maging commercial natin. Anyway, paano niyo narating ito? Actually, katulad din ni Captain Ribas, ako'y anak ng isang magsasaka. At yung mga kapatid ko noon, nakatatanda akong kapatid, hindi nakapag-aral ng college. Kala ko noon hindi rin ako makapag-aral ng college. So, ginawa ko, para makapag-aral ng college, kumuha ko ng exam, scholarship exam. Why are you crying? Naluluwa kayo. Alam nyo, pag naalala ko yung nakaraan, talagang automatic naluluha ako. Talaga? Ibig sabihin hard, may kahirapan talaga. Oo naman. Hindi. Kaya mahirap eh. So kung hindi ako nakakuha ng exam sa PMMA, hindi ako makapag-college. So magsasaka pa rin ako. So mabuti na lang at nakapasa ako noon. Kaya nakapasa ako ng PMMA. Hirap din sa PMMA, tiniis ko yun. Hanggang sa nakagraduate ako ng 1970. Immediately thereafter, nakapagbarko ako. Sinuwerte rin dahil ang ambisyon ko maging kapitan sa lalong madaling panahon at matulungan ko yung aking pamilya maiahon sa kahirapan. I can feel it. Nakaka-relate Mahirap tayo. yun, mahirap yun, Naluluha ka despite of several years na nakalipas. In fact, Tell us, para marating nyo yung goal na yun, ano ang mga driving factor? Ano yung mga driving factor para marating nyo yun? Of course, mahirap magtiktik ng kalawang. Ano yung driving force? Let's start from Captain Ribas. Yeah, nung ako'y agrigaw at nasa barko talagang utusan, minumura ka ng kapitan para ka talagang yagit doon. Because he can even says that the cost of this thing is even expensive than your life. Sabi. So, I have that kind of feeling that, why you treat me like this, I will be like you someday. So, nagre-retaliate ka sa pamamagitan ng pagbibigay ng rason, reason out. One day we will meet and because that is the peak of our career, become a captain, and there is no more other. And sooner or later, we'll meet each other in the same position. So, marami akong na-meet ng mga kapitan ko nung araw na kapitan na rin ako. And we can see each other in some association, in a group. And they really are amazed because I'm in a hurry. Okay. Dahil nga doon sa yung challenge na yon, I'm in a big hurry to catch up. I said, I'll be there with you soon. So, big sabihin, yun yung... kahit may hirap, may driving force ka, may driving factor. Yun ang drive because they are treating me like as if I'm stupid. So I said, no, I am not. I will be like you very soon. That is determination. How about you? Ha? Yung sa akin Anong naman, driving iba factor? naman. Ang driving factor ko nga, balik na naman ako doon sa